Okay, good day, everyone. We will continue our discussion sa vector calculus part 3. So, specifically, yung topic na i-discuss natin is the conversion from Cartesian to cylindrical and cylindrical to spherical coordinate system. So, ano nga ba yan? So, in order to convert Cartesian to cylindrical using this matrix, uh, multiplication of matrix. So we can arrive, given that we have a component, so not a specific value, or in terms of uh, mathematical expression na naka Cartesian coordinate system, kaya natin siya i-convert into its counterpart in its equivalent value sa cylindrical coordinate system. So we have this matrix displayed. So say for example, we have this uh, the components along rho, along phi, and along z. So equivalent lang pala siya sa ano sa cos phi, sin phi. So ito yung mga tinatawag na elements ha. So ito yung row, tsaka ito yung column. So again, cos phi, sin phi, 0, negative sin phi, cos phi, 0, tapos 0, 0, 1. So, always na ito. Constant na ito. Tapos, multiplied by its given components from. Ito yung from. From what coordinate system? From the components niya sa Cartesian coordinate system. So, Cartesian papunta sa cylindrical. So, another method or another uh, way to solve. So, ito naman, from cylindrical to spherical. So, ano ba yung pagkakaiba nila, sir? So, parang nag-move lang yung columns ng matrix natin, ng mga elements niya. So, from cylindrical siya, so cylindrical. So, cylindrical yung components dito. Nakaano siya, parang 3 rows, di ba? 3 rows, then 1 column. Yung pahiga, yung row, yung position niya. Tapos, multiplied by this kind of matrix. So, sin theta, 0, cos theta, 0, negative sin theta, tapos 0, 1, 0. So, para mas madali yung pag ano mo, familiarize dito sa formula niya. So, parang nag-move lang siya, parang ganito. Parang nag-move lang siya to the right, yung columns niya. Tingnan mo. Ito. Itong column 3, nag-move to the right. Same case, yung column 2, nag-move to the right. Yan, mali. Yan, nag-move lang to. Ito, nag-move lang tong column papunta sa right. Then, itong column 1 is, syempre, wala na siyang lugar sa rightward. Pumunta siya sa pikas na side. Doon sa kabilang side. Yan, pumunta siya dito. Parang ganyan lang yung analogy niya. Di ba? Kung titingnan mo ito, itong overall. Tapos, yung mga unit of angle niya, instead of phi, gawin mong theta. Ganun lang yung pag-memorize nito. So much for that. Another na conversion is, how about baliktarin natin from cylindrical papunta sa Cartesian. So yung gawin mo, i-interchange mo lang yung dalawa. Yung kanina ba? Parang ito nag-interchange. Then yung ano niya, yung 3 by 3 matrix, yung ito is parang nag-ano lang. Same pa rin, tapos in-inverse mo lang.
Actually, meron itong matrix din na 3x3 na hindi inverse. Kaso nga, in order to save our precious memory, gawin na natin inverse para madali lang yung efficient din ba? Ganun din naman yung result. Same case dito. Parang ganun din yung process. Parang binaliktad mo ito, yung dalawa. Siyempre, yung nandito sa left side, yan yung kung saan siya papunta. Papunta sa cylindrical coordinate system. Yan yung mga components niya, di ba? Tapos ito yung from what? From spherical coordinate system. So, remain as is pa rin yung matrix na 3x3 na i-multiply mo. Pero nga, naka-inverse na siya. And don't worry, sa calculus natin, kaya yang i-solve. Given that, meron tayong values ng mga angles down, yung theta tsaka phi, mamaya. So, example tayo. So, transform the vector b, so, y, along x minus x along y plus z along z. Cartesian to cylindrical and spherical system. So, given that, Cartesian coordinate system to, and yung mga components niya is ito. Gawin natin ha. Ito yung components niya. Along x, ito ha, y. We don't know the specific value. Along y is negative x. Tapos along z is z. So, yan yung challenging na part. Paano yan? Since nga, wala siyang specific value. Hindi nung previous na lecture natin na gagamitan lang natin ng parang Pythagorean theorem, yung mga relationship triangle. Or noong nasa calculus na polar, di ba? Polar, tapos input mo yung dalawang dalawang sides, then you can get the angle difference ng hypotenuse tapos noong hypotenuse itself. So, yan, nire-write lang natin. Tapos, wala sir, medyo complicated na. Isa-isahin natin. So, ito yung components na missing, 'di ba? Cylindrical. So, yung B-rho, tapos B-phi, tapos BZ. So, ano yung concern natin? So, dito din, supply lang natin yung mga unknown muna. Tapos yung given, BX, BY, and BZ. So, asan yan? Ito yon, ha? BX, tapos BY, ito yon, yung negative X. Then BZ, ito yon, yung Z. And yan yung sinupply natin. Ito ba? Supply mo na ng anon. Katapos niyan, anong ginawa mo, sir? So, yung ginawa is diretso-diretso lang siya. So, paano yan? So, nag-color coding tayo para hindi mahirap i-trace out. Sige, explain natin. So, yung gagawin mo, yung row dito sa matrix na 3x3, i-multiply mo sa column, sa element ng column, ng 3x1 na matrix natin. 'Di ba? Kasi nga 3 rows, 1 column ito. Ito is 3x3 multiplied by what? By 3x1. So, anong dimension ng tawag doon? Ng nila, pag-multiply ng matrix. So, yung magiging resulta is 3x1 matrix since nga dapat yung column ng natin, initial matrix is katulad ng row, same number of row dito sa another matrix natin na i-multiply. Kaya yung resulta, tingnan mo yung outside nila na dimension, 3x1. Asan yung 3x1 matrix, sir? Na sinasabi mo, ito yon, di ba? 3 rows, 1 column. Yan lang yon.
So, if hindi mo pa naintindihan yung ano natin, yung lecture natin sa mga matrix, so maraming tutorial diyan sa YouTube. And I think kaya nyo na 'yan. So, paano yung pag-multiply niya, sir? Row multiplied by the column of another matrix. So, yan yung cos multiplied by y. So, saan yan? Ito yon. Kuha niya. Sin phi multiplied by negative x. So, ito yon. So, para siyang sum of the product of the row, elements of the row of initial matrix multiplied to what? To column of another matrix. So, 0 multiplied to z. And add mo lang yung lahat. Tapos, quantity mo. Tapos, along ano siya? Along row. Hindi ito pi ha. Na typo lang ito. Along row yan. So, yan yung components niya along row. So, simplify natin yan mamaya. So, paano yung isa, sir? Yung next na solution. So, yung itong along phi, yung gagawin mo lang is same case. Itong sin, dito na tayo. Yung row nito, i-multiply mo pa rin sa column ng secondary matrix natin. So, sin phi multiplied by y. So, ito yon. Kuha nyo na. Tapos, cos phi multiplied by negative x. So, ito yon. And 0 multiplied by z. So, ito yon. So, yung component na yan yung along phi na component. Ito yung b phi. Yan yung value niyan if sinimplify mo mamaya. So, yung easy, I think you get the picture na, yung pattern niya. So, kayo na mag-analyze niya na mamaya. And continue. So, yung result na ito, yung vector B natin, converted into cylindrical, is, highlight ko lang ha, ito yon. I-simplify lang natin yan into its lowest term. So, yan lang yung ginawa. So, sinimplify lang, kinancel yung dapat i-cancel. Tapos, ito na yung resulta. Dito na tayo na stage. And since meron siyang mga components na naka-express pa rin sa Cartesian coordinate system, like for example, itong y tsaka x, kailangan mo siya i-express into what? Into cylindrical coordinate system. So, meron tayong formula para doon. So, if hindi mo alam yung formula, gamit ka lang ng relationship triangle niya. Yung parang ganito. Ito yung adjacent side, yung x. Tapos yung opposite side, yung y. So, yung angle difference between x and the row is what we call as the phi. So, yan yung relationship triangle. From that illustration, you can get these formulas. Yung x is equals to rho cos phi and y is equals to rho sin phi. So, i-replace lang natin yung x at y with that equivalent values. So, yan. And further, simplify natin. Tapos, I think, ayun na. Sin, cosine. So, meron tayong dito. Katulad dito sa initial na part, ito sa along row. So, makikita mo na, yung value niya is parang naging 0 pala to. Yung nasa B. Bakit 0? Bakit 0 yung along sa P niya? Kasi nga, nagka-cancel. Ito pareho lang ito. Nag-cancel out lang siya. So, yung along phi pala, yung ibig sabihin, pino-point out ko. So, if tingnan mo yung, niya, component, parang naging, factor out mo yung row, na variable, tapos, sin phi plus cos, sin squared phi plus cos squared phi. Tapos, along phi.
So, meron itong equivalent value in accordance to trigonometric identities. So, sine squared phi plus cos squared phi is just equivalent to 1. So, pwede mo yang i-replace ng 1. Parang tanggalin mo yan, i-replace mo ng 1. So, negative rho times 1 is just, syempre, negative rho pa rin. So, along what value? Along phi plus z az. So, it makes sense na yung z is remain as is pa rin. Siyempre, kasi nga, yung from, tawag doon, Cartesian, siyempre, x, y, z, convert mo into what? Into cylindrical, which is rho phi z. So, kung ano yung component mo sa given na along z no value, it will remain as it is. So, z pa rin. So, it makes sense na plus z az dito. So, ito yung vector niya express in cylindrical coordinate system. So, tapos na tayo dyan. So, ito pala, naka-display para yung relationship triangle niya. And another part is yung given natin na cylindrical coordinate system, express natin into spherical. So, gamitin natin yan. So, if mali yung cylindrical mo, so automatic mali yung spherical mo. And we will use, syempre, yung matrix niya. Yung product ng matrix niya. So, again, huwag mong gamitin yung angle na ano dito, yung phi. So, hindi na yun related. For ano lang yun? For Cartesian to cylindrical. Cylindrical to spherical. So, theta na yung gagamitin mo. Tapos parang yung na-move siya leftward lahat ng row ng 3x3 matrix natin. So, tingnan mo dito, di ba? Naka cylindrical. Tapos to what? To spherical dito. Yung components. So, if ano mo yan, express mo siya, meron ba siyang arrow na naka-express dito sa cylindrical coordinate system? Di ba wala? Kaya naging 0. So, negative rho, ito yon. Tapos z, syempre z, kopya pa rin. And we will multiply that same process kanina. So, erase ko lang to lahat. So, parang ganito. Ibahin natin. Violet. So, yung row dito, i-multiply mo sa column ng another matrix. So, sin theta times 0. Tapos, ito yon. Kuha nyo. I-add mo siya sa 0 times negative rho. Ito yon. Cos theta times z. Ito yon. And same case for this one, secondary row. Yan yung along theta. So, date lang natin. Ito yon. Same pattern kanina. Nagkaiba lang sila dito sa 3x3 matrix niya. Yan lang yung major difference. And same process. Negative sin theta, multiply dito sa z. Ito yon. And kayo nang bahala dito sa along phi. Wala na tayong ano dyan, concern. Okay. So, sige. So, I think yung similarity ng spherical tsaka cylindrical is yung sa along phi na value nila. Yung iba is magkaiba. Yung, syempre, yung along r tapos yung along theta. So, simplify mo lang yung values kanina. Yan. So, meron tayong relationship triangle. Iba na yung relationship ng cylindrical tsaka spherical coordinate system. So, yan. So, cancel mo lang yung mga dapat i-cancel. And then, since meron tayong naka-express na component niya or variable niya na nasa cylindrical pa rin,
kailangan natin siya gawa ng counterpart sa spherical niya, which is ito. For z, it is r cos theta, and for rho, it is r sin theta. Base saan, sir? Base dito sa relationship triangle. Is it sustainable na memorizein mo talaga yung yung formula? Hindi. Mas mabuti na yung relationship triangles lang. Yung dalawa. And syempre, yung process nito, nung pag-convert. And then, yung simplify pa natin, and to its lowest term, ito yung sagot. Yan. And r sin theta. So, yung r sin theta, if, di ba sinabi ko kanina nga, equivalent lang sila. And remember nga, rho lang ito. Di ba, yung negative r sin theta. Yung along phi. If titingnan mo dito sa previous, ito yon. Naka-express lang siya in terms of spherical coordinate system. So, the same lang yan. Yung iba, yung along r tsaka along, phi, I mean, theta, syempre iba na yan, yung express niya. So, since yung given natin is in vector form, so dapat yung resulta niya or yung conversion niya or transformation niya from cylindrical and papunta din sa spherical, dapat naka-vector form. Kaya yan yung mga naka-box. So, sir, meron bang shortcut niyan? So, meron. Ay, hindi naman siya matawag mo na shortcut. So, dito sa mga activities na gagamitin, natin, ibibigay, dapat ipakita mo yung manual solution. Para saan, sir? Para ma-practice yung knowledge mo doon sa mga previous na mga subjects. Hindi lang yung calculus lang yung basis mo para sa lahat. Sige. Paano yun, sir? Para ba? Ma-verify ko ba if tama yung na-transform ko ng mga vectors. So, yung gagawin natin, syempre, yung given, ito lang yon. Same pa rin yung given, hindi yan mag-iiba. So, maglilet ka lang ng, I think, value ng, ito yung ginawa niya. Ito yung first process. So, ito yung conversion. Ito yung mga nakuha natin na values. 1, saan to galing? Yung 1, 2, 3. So, yung 1, 2, 3 na value sa x, y, z, tayo lang bahala niyan. Wala tayong wala tayong tawag doon, solid basis kung bakit ginawa natin 1, 2, 3. Wala lang, para lang sa calculator techniques. So, if i-convert mo yun sa calcu, so gamitin natin yung calcu, yung previous lesson natin. So, just use polar. Di ba? Pol, ano yan? Shift, pol, tapos, since x and y, so 1, 2. Then, press equal. So, ito yung values niya sa, ano to? Yung nakuha niya. Yung rho, tsaka yung phi. Yan yung 2.236 tapos 63.435. I think understood na to ninyo. Kasi nga, meron tayong activity regarding dito sa conversion niya. Yan. So, para makuha mo yung r tsaka theta, yung gagawin mo, shift, pol ka pa rin. Tapos, unahin mo yung z. Ano ba yung z natin? Yung z is 3. Tapos, then, answer. So, ano yung na-store sa answer? Yung na-store sa answer is itong 2.26, yung rho. Silbi, pol, tapos, open parenthesis, z, rho. Para makuha natin yung r tsaka theta. So, wala na tayong manual solution. More on lista-lista na lang. So, ito yung values. So, 742 round off to 3 decimal places, tapos 36.699 degrees. And the theta na component is just, yung phi pala will be copied, 63.435. I think yun na yun. So, nandito yung process niya. So, don't worry. Ito ba? Ito yung process niya. Try nyo lang mamaya. So, ito yung nakuha natin
na mga values, if ever nandito ay sample, nandito to sa ano, sa board exam problem, ito na type of given. Tapos nandito yung mga choices, ito yung mga choices for some ah itong ano, cylindrical coordinate system. So, kaya mo siyang i-reverse engineer. So, i-verify mo yung nasa choices if mag-suit siya doon sa given mo, given na vector. So, mamaya. So, yung gagawin natin, since nakasolve na tayo sa manual solution, i-verify lang natin if tama ba siya or approximately equal ba siya doon talaga sa tamang sagot. Kasi merong chance na mali yung na-solve natin. Sige. So, ito yung mga given. I mean yung na-solve natin kanina ng mga vectors. Ito yung, ano to? Cartesian, cylindrical, tapos spherical. And proceed. So, ito yung ginawa. Okay. So, yung x, y, z, ito yung mga components. Hala, mag-solve pa ba? Mag-solve pa rin, sir? So, mag-solve pa rin pero gamit yung calcio. So, instead na yung ilagay mo dito is parang ganito, naka-variable siya, tapos mahaba yung solution, lagyan mo ng specific value. For x, y, z, yan yung initial natin. 1, 2, 3. So, hindi yan mag 1, 2, 3 dito So, yan lang yung ilagay mo sa variables niya. 1, 2, 3. So, paano yan sa calculus, sir? Same arrangement or same pa rin yung ano niya, appearance. Instead, meron tayong specific values na nilagay for verification. Sige, paano yan sa calcio? Mode, tapos 6 for matrix. Then since store mo itong 3 by 3 matrix sa mat A, tapos yung 3 by 1 matrix, ito, sa mat B. So, mat A, 1, tapos select 1, 3 by 3. Then, input, since naka-ano tayo, naka-trigonometric functions, use radian mode. Mode, tapos 6. Ay, mali. Press AC muna. Shift mode pala. Shift mode, tapos 4. 4, para maano siya, ma-radian. So, naka-radian na siya, na-R na siya, di ba? Napalitan na. Tapos, input mo siya. Cos phi, sin phi, 0, tapos negative sin phi, cos phi, 0, 0, 0, 1. Input mo ni lahat. So, cos, ano yung value ng phi? Gamit doon sa calcio. I mean yung rho. Yung phi pala. Ano yung value ng phi? Base doon sa convert natin. So, it is just 63.435. So, yun yung ilagay mo. So, 63.435 for row 1, column 1. Yan, yung initial element niya. Tapos, sin 63.435 pa rin for row 1, column 2. Ito. Press equal. Then, 0. Matik, 0. Then, negative na. Negative sin 63.435. Nandito na tayo sa row 2, column 1. Itong pig. Then, cos 63.435, row 2, column 2. Ito. Then, 0. Tapos, row 3 na tayo. So, yan green. 0, 0, 1. Tapos, anong gawin, sir? Press AC. So, automatic yun may store sa matrix A. So, para maka-store tayo sa matrix B, shift 4, tapos 2, tapos 2 for matrix B. Then, ano ba yung configuration? Or ano ba yung dimension ng mat B, matrix B? It is 3 by 1 matrix. So, press 3. So, yan. So, mali yung 1 by 3 yung parang pahiga. Wrong yun. Hindi yun mag mat error yun sa calcio.
I mean, mag-dimension error specifically sa calcio. Hindi niya kayang isolve yun. 2, input lang natin, yung blue, -1, tapos 3. Press AC, then nakastore na yun sa matrix B. Since multiplication lang siya, mat A times mat B. So, anong gagawin? Shift 4, itong 3. Times, shift 4, itong B, 4. Yan. Press equal. So, ito yung value ng kaniyang components given that we have let na yung value ng x, y, z is 1, 2, 3. So, ito yon. Tingnan mo. Hala, iba. Bakit iba yung sagot? Meron ba tayong mali? Bakit 1 point something? So, baka may mali tayo sa natin, solution. So, i-check muna natin yung components. So, paano mag-check? Shift 4, tapos 2, tapos 1. So, 5, 6, 0, 0, 1. Tama naman. Tingnan natin yung mat B. Shift 4, tapos ito. 3, -1, -3. Tama naman. Saan ba tayo nagkamali? Then, mat A multiplied by mat B. Dapat hindi ito yung sagot. Wait lang, i-check ko muna. I think na-trace ko na yung mali. I think dito sa pag-input pala natin, I mean sa value ng ano natin, ng tawag doon, I mean sa unit ng angle. So, if gagamit ka ng degrees na angle, hindi siya naka-radian. So, dapat yung ano mo pala, calcu is naka-radian. So, lesson learned. So, shift mode ka pala, balik ka pala sa radian, ay sa degree. Erase. Sa degree ha. Since naka-degree yung unit ng mga angles natin. So, balik ka input, cos 63.435 doon sa mat A. Tapos, sin 63.435 for mat ay ito. Mat A pa rin. Sa mga elements niya ba, yung orange. Tapos, 0. Tapos, negative sin 63.435. Tapos, cos 63.435. Tapos, 0. Tapos, sa green na tayo. 0, 0, 1. Tapos, press AC. Dito tayo ngayon sa mat B. Shift 4, 2. Tapos, mat B. Tapos, 3 by 1. Then, yung values niya, di ba is, since y negative xz siya, palitan mo lang ng nung 1, 2, 3 sa xyz niya. So, 2 equals negative 1 equals tapos 3 equals. Press AC. Try natin if lalabas yung result. Shift 4 matrix A times shift 4 tapos 4 for matrix B. Press equal. So, if titingnan mo yung values niya, tama na. Sir, yung bang sir, yung nasa display mo is yung nasa PowerPoint is 0. So, bakit 0, sir? So, it makes sense na 0 siya kasi nga 0.0000199727495 na yung value. Close to 0 na siya pag ni-round off mo siya. Kaya nilet lang natin siya na 0. Dito sa niya, sa component niya, along dito sa yung ito, B fee natin, it is negative 2.236. Tama. Round off to 3 decimal places lang para for verification purposes lang. Tapos yung 3 natin, syempre 3 pa rin. Hindi yan Yung 3 is, yan yung Z. Hindi yan ma-change. So, it makes sense. Sir, paano pag-confirm yan, sir? So, mode 1 ka ulit.
So, yung nakuha mo na values, by letting na yung XYZ is 1, 2, 3, and by using those matrix, product of the matrix, so ito yung components niya. So, paano mo siya ma-verify doon sa, ito yung ano mo yung naka-arrow, yan yung nakuha mo na solution kanina. So, para ma-verify mo, mag-substitute ka ng value ng negative row. Ano yung value ng negative row doon sa conversion mo initially? Yung ginawa mo, di ba? Negative 2.236. Equivalent ba siya doon sa na-compute mo sa matrix? Di ba equal lang? So, check na tayo dito sa along phi. Sa along phi na component, which is yung negative row. Then, substitute ka ng value ng z. ZAZ. Ano ba yung value ng z? Base doon sa ano natin, na-compute natin dito sa shortcut, which is 3, di ba? Does it, is it the same sa delete natin initially, which is 1, 2, 3 yung yung specifically sa z is 3. So, syempre, 3 is equals to 3. Tingnan mo, 3. Pag-substitute ka dito sa nasukuha natin sa solution, nung sa manual, substitutean mo ng 3. So, pareho lang sila. Equivalent lang sila. So, by this method, na-verify mo na tama pala yung na-convert mo sa manual method na negative row along phi plus z along z. So, yan yung shortcut niya. And how about doon sa cylindrical, papunta sa, tawag doon, papunta sa Cartesian. So, mali to ha. Dito Cartesian to cylindrical. Ano natin? I-pen. Cylindrical to what? To spherical. Yan na yan. Cylindrical to spherical. Na typo lang. I-rename ko yan mamaya. So, ano yung conversion niya? So, syempre, gagamit ka pa rin ng nung niya, matrix. Tapos, instead of, di ba, parang na-move lang yung columns, tapos napalitan yung variable ng angle ng, instead of phi, naging theta. Ganun lang yung nangyari. So, input mo to sa calcio, given that, we have let kanina, initially, na ito yung na-convert natin by using those katong sa polar. And yung components niya, yung BR, B theta, tsaka B phi is, syempre, substitute mo yung kanina pa rin. Yung na-solve natin. Yung nilet natin ba na 1, 2, 3, tapos na-convert from Cartesian to cylindrical to spherical. Ito yon. Ito na row ba? Ito na mga values. Nilagay lang natin doon sa matrix. Then, try to use your calcio. Then, balik ka doon sa mode 6. Sa matrix. Tapos, matrix A, 3 by 3. Then, input sine 36.699. Then, 0, syempre. Tapos, cos 36.699 equals, sa second row na tayo, yung pink, 36.699. Tapos, 0 equal, tapos negative sign, 36.699. Press equal. Then, 0 yung green. Sa third row na tayo. 0, 1, 0. Press AC. And, na-store na yun sa matrix A. Tapos, shift 4, data ka to input new value sa kahit anong matrix. Sa matrix B na tayo. So, 3 by 1. So, ano ba yung value niya? 0, negative 2.236. So, if mag-wonder kayo, saan galing tong 0, negative 2.236, tsaka 3? Ito lang yun ha. Balik natin. Ito ba? Itong component niya. Yung kanina ba, na-solve natin ba? Ito. Yan lang yun. Yan ba? Sige, balik tayo doon sa solution niya.
0, negative 2.236, tsaka 3. Press AC, then mat A multiplied by mat C. Mat C. Ano yun? Ay, mat C. I mean, mat B pala. Mali. Yan. Press equal. So, yan yung value ng components mo doon sa vector ng spherical coordinate system. So, tama. Yan o. 2.405, negative 1.793, tapos negative 2.236. So, it makes sense na yung phi niya, hindi niya mag-iiba kasi nga, pareho yung components ng along phi, both sa cylindrical at spherical. Dito magmamatter or mag-change or mag-differ sa r tsaka theta. So, nilista lang natin siya in vector form ha. Huwag ka muna ma-confuse dyan. And ito yung naka-highlight ng blue, ito yung nakuha natin sa manual solution. So, yung gagawin natin, dapat mag-equal yung ito, sample, itong along r na component, yung r cos squared theta, mag-substitute ka doon sa i-substitute mo itong 63.435 na theta, and itong 3.742 na r, dito sa component niya, sa manual solution natin, dapat mag-equal siya dito. Nakuha niyo? Yung ano natin, punto? Dapat mag-equal siya dyan. Equal yung dalawa na yan. In the same case with along theta tsaka along phi. Dapat mag-equal yan. So, i-try natin pag-verify. So, anong gagawin? Mode 1 tayo ulit. Then, since r cos squared theta, so gawin natin, ano ba yung r? Yung r niya dito sa given is 3.742. Tapos, cos squared theta, di ba? Cos, tapos, ano yung theta muna? 63.435. Since squared siya, gawin mo lang ganyan. Or pwede naman din, meron kang trust issues dyan, naka-squared siya, baka sabihin mo na yung pag-interpret ng calculus is cos 63.435, tapos squared yung 63.435, so hindi. Yung pag-interpret ng calculus, parang ganyan. Parang naka-close parenthesis yung, mali, ito. Parang naka-close parenthesis yung entire cos theta. Yan yung cos squared theta. Para siyang cos theta quantity squared. Pareho lang yan ang result. Para lang maliit pag type, ganyan lang. Cos 63.435, tapos lagay ka ng squared. So yung resulta nito, ito yun, di ba? Ito, arrow ko ulit ha, ito. Ito yung sinubstitute natin ng mga values sa ito, tsaka ito. For its r tsaka theta. Dapat mag-equal siya, or ganito yung resulta niya. 2.405. So press equal. Hala, bakit iba? Bakit nag-iba yung result niya? R cos squared theta. So, ulitin natin nga pag 3.742 multiplied by what? Multiplied by cos 36. So, meron pa lang meron na namang try mo natin. 699 tapos squared. Press equal. So, ito. So, tumama na siya. So, mali pala na another lesson learned. If merong if ganyan yung gawin mo, tama naman. Ano yung problema ng kanina? Merong discrepancy sa calcio. If titingnan mo ba, pareho naman yung in-input natin. Ano yung problema niya? So, mas mabuti na, lagyan mo pala dito ng multiplication na operation. Iba yung lumabas. Bakit? Merong mga discrepancy sa calcio. So, tingnan mo, input ko ulit. 3.742. So, yung lesson yan is always recheck your answer. Cos
36 pala yung in-input ko, 'di ba? Mali, mali. Yung in-input ko pala kanina is ano, sa akin yung mali. Yung in-input ko pala is yung phi. Mali yung phi yung in-input, yung theta pala. So 36, apologies. 36.699 yung input mo. Yan yung theta. Then squared. Para lang siyang cos squared 36.699. Ito yun ha, ito. Ulitin ko. Dapat mag 2.405 siya. So tama. So tama yung solution natin, yung blue, naka-highlight ng blue, ito. Yung naka-line ng blue. And same case with r, negative r cos theta sin theta. Ano ba yung value niyan? So yung r is 3.742. So ganyan lang, lagyan mo lang ng multiplication tapos negative pala, may negative. Sa component along, ano na ta? Along theta. Tapos, multiplied by what? Cos theta. Ano yung cos theta? Yung theta is 36.699. So, para hindi ka mahirapan, yung gawin mo lang ng ganyan. If multiple na siya ba, multiple values of theta, or multiple variables, gawin mo lang siyang x, tapos sin x. Para saan, sir? Para hindi ka na mag-input repeatedly. So, calc mo na lang, tapos, ano ba yung value ng x, yung gusto mo, na input niya sa theta niya, which is 36.699. Press equal. So, equivalent siya doon sa na-solve natin. Negative 1.793 along theta. Then yung along phi, syempre, r sin theta lang yan. So, tanggalin lang natin to. Huwag na tayo mag-input ulit. Tanggalin lang natin yung cos theta tsaka yung negative sign. Then, calc 36.699, same case. Negative, may negative sign pala. Negative, yan. Negative 2.236. Equivalent lang doon sa na-solve natin using multiplication doon ng matrix na merong value ng natin doon sa cylindrical. So, yan lang yon. So, another topic which is discuss lang natin yung last nito. I think one example lang nitong line, surface, and volume integral. So, ito yung parang illustration niya. So, wag mo na itong tingnan. Diba? Wag mo na yung tingnan. Yung tingnan mo na lang ito. Yung formula niya. So, we have this integral of function f. Tapos, dito siya dot. Tapos, differential length. Or, in the case of surface integral, ganun pa rin. Tapos, nakadot siya sa differential area. For volume, integral of function, tapos nakadot siya sa differential volume. So, di pag ma-appreciate yung formula if wala example. So, try na tayo. So, we have this example. And we are tasked to calculate yung length BC, yung tapos CD, surface area ABCD, ABO, tsaka AOFD, tsaka yung volume ABDCFO. So, ma-apply natin yung line integral, surface integral, tsaka volume integral dyan. Base doon sa figure natin. So, paano yan, sir? Sige, try natin. So, find muna natin yung length BC tsaka CD. Anong length na ito? So, asan ba yung BC? So, for BC, ito yun. Ito na length. Highlight natin na pula. Length BC. Anong length na yan? Diba? Using, pahirapan natin yung sarili natin using vector calculus. Diba? If tingnan mo talaga yung length na yan is just equivalent sa 10. Diba? Yung CD naman, medyo mahirap, mamaya na. Actually, gagamit ka lang ng parang arc length niyan. Mamaya. Or circumference divided by 4. Pero, dito muna tayo sa paggamit ng vector calculus. Kung gagamit ka muna ng knowledge mo doon sa
solid geometry and plane geometry. Basically, doon sa geometry. Sige. Ano yung differential length if we are given this? Ano ba yung figure na ito? Di ba naka-cylindrical siya? Cylinder. Parang part lang siya ng cylinder. So, gagamit tayo ng cylindrical coordinate system. So, ano yung formula ng differential length for cylindrical coordinate system? So, ganito lang. So, differential rho, tapos along rho, plus rho, differential phi, tapos along phi, plus differential z, along z. Parang ganyan yung pagbasa. So, yung gagawin mo is ito, yung formula for differential length BC is yung function natin, parang yung function on that particular part, dot dl. So, specifically, dz lang siya. Bakit? Kasi nga, ano ba tong BC? Ano bang length siya? 'Di ba ano siya? Along z. Nakuha niyo? Differential z siya. 'Di ba along z siya? Yung patayo na axis. Kaya dz yung nilagay natin dito. So in terms of its limits, so if makikita mo dito sa ano niya, sa z coordinate, it is just from 0 to 10. So that's why integral from 0 to 10 of dz. So if i-calculate mo yan, parang ganito lang. Integral, tapos ano ba yung dz? So sa calculus walang dz, dx lang. So since parang walang katabi yung dz, so multiply mo lang siya ng 1. Para lang siyang dx. Tapos from what? Limit 0 to 10. Kasi yan yung nasa coordinate system natin. Press equal. So makikita mo na 10. So ano yung u, sir? Yung u dyan is 10 units. Yung ibig sabihin yan. Baka malito kayo ba? Walang u sa calculus. So yan yung for length BC. How about for length CD? So if makikita mo siya, yung CD is ito. Yung along what? Along sa tawag doon? Along phi, 'di ba? Yan yung nagsusweep. Para siya nagsusweep na length, 'di ba? Parang ganyan nagsusweep siya. Parang from this point, from this initial point, tapos nag-sweep siya. So yung na-create niya na line, yan yung na-create niya na curve is or length is length CD. So kaya yung ginamit natin, so wag mong gamitin lahat ng differential length niya. So yung kunin mo lang na sample is yung along sa along sa what? Along sa phi, which is rho differential phi. So yan yung ginamit natin. So ano ba yung value ng rho? So yung rho is ito na length. 'Di ba? Yan. Or ito. Yan yung rho. So yung value ng rho, yung parang radius niya, yan is parang 5. Rho is equals to 5. Bakit 5, sir? Since nga, yan yung length. Ito ba? Na length. From 0 to this point, 5. So ito yon. And 0 to B, ito na point B, is ito. Nakuha nyo? Yan yung 5 dyan. So kaya, 5 yung value ng rho. So, sir, how about its limit? So, yung limit niya is naka-express in radian. Ha? Bakit radian? So, yan yung nasa solution. Radian yung ginamit. Actually, nag-radian siya para kasi nga wala namang dito. Wala namang naka-express din ng mga sin theta, di ba? Mga sin theta, mga trigonometric. So, if gagamit ka ng tawag doon, gagamit ka ng for solving the differential length or the actual length, given that we have differential length, yung value ng mga angle is dapat naka-radian. Kaya 0 to pi over 2. In this case, kung makita mo yung figure, if mag-top view ka, para siyang
quarter circle, di ba? Nakuha niyo? Ito yung point F. Tapos ito yung C, point C. Tapos ito yung D. And kapag nag-top view ka. So, yan lang yon. So, para siyang quarter circle. So, yung 90 degrees na yan, if in terms of ano yan, radian, pi over 2 yan. Kaya naging 0 to pi over 2. So, yung gagamitin natin na component is ito lang, rho differential phi. Substitute mo yun sa calcio. So, erase lang natin. So, 5 tapos dx. So, walang d phi sa calcio, dx lang. Tapos, make sure na naka-radian ka. Tapos, 0 to pi over 2. Shift pi over 2. So, kaya naging 5 pi over 2 yung value niya. Kuha. So, yan yung length CD. Yan yung 5 pi over 2 units. So, units siya dahil nga length lang. Yung, if nagkuha siya ng surface area, yan yung square units. Or U squared, parang ganon. So, we have this shortcut for CD. So, if tingnan mo siya as what we called as tawag doon, para siyang S. Ano ba yung S, sir? Ano ba yung S? S is equal to, parang ganito ba? Ganito lang tayo mag-type. S is equals to, arc length is equals to R theta, wherein the theta is in radian. Parang ganyan, R theta. Ito is naka-radian ha. So, by visual lang, observation, yung R niya, yung parang radius ng cylinder natin is 5. And yung theta niya is in what value? Pi over 2. Pag sinubstitute mo yan sa calculator, calculate mo yan, matik na, 5 pi over 2. Kuha niya? Parang ganyan. Ganyan. Naging 5 pi over 2 units yung result. 5 pi over 2. So, yan yung length CD. Actually, yung length BC, pwede naman. Tingnan mo lang siya and makuha mo na yung length. Pero if gagamit ka na ng vector calculus, hinihingi sa problem yung manual solution, then write your specific solution. Di pwede nga naglagay ka lang ng 10 tapos hindi mo in-explain or wala kang proof. Yan yung mathematics. And surface area na naman tayo. So, surface area, ABCD. So, saan yung ABCD? Ito, may highlight na. Para siyang, yung length na ito is rho d phi. Di ba? Yung pahiga. Yan. Phi yan, phi. Correction. Tapos, dz. Yung pa, tayo. So, if kukunin mo yung niyan, parang if gagamit ka ng tawag doon, gagamit ka ng plane geometry, para lang siyang length times width. And we know na meron na tayong arc length kanina, tapos i-multiply lang natin doon sa z na nakuha natin, di ba? Yung dz. And you can get the area covered by that region. So, again, ito yung niya, differential length. Pwede pa rin natin yung gamitin para sa area. So, paano, sir? So, i-cross multiply mo lang yung dalawa. Cross multiply, i-multiply mo lang diretsyo. Tapos, wala anong ginawa dyan, sir. Bakit madami ng mga bulate dyan? So, sineparate lang natin yung value ng rho bakit naging theta to? Hindi to theta ha. Ang value nito is phi. Phi yan. Rho differential phi. Hindi yan theta. Mali lang pag input. Yan. Ay, mali. Yung ganyan. Yung tinuhog pa. Taas.
rho dphi, integral of rho dphi multiply by integral of ito, differential z. So, in terms of its limit, same pa rin. Pi over 2 ay 0 to pi over 2 tsaka yung sa allow z, 0 to 10. So, if wala kang background knowledge sa integral, medyo mahirapan ka nito na solution. So, paano yan, sir? Input mo yan sa calcio, diretso na lang. Pwede lang ganyan, no? Pi over 2, nire-write ko lang konti. Tapos, multiplied by, parang length times width lang ba? But using integral calculus. So, yung dz, since wala siyang katabi, so 1 lang itabi mo. Tapos 0. Hindi naman pwede 0. 0 yung maging result. 0 lahat. Yan, 0 to 10. Press equal mo siya, 25 pi units, square units. Yan, hindi na siya u squared. Ginawa na yung unit squared. Yung result. Sige, in terms of shortcut, di ba? Para lang siyang plain geometry. Or yung ginawa niya is 1/4 of 2 pi rh. So, ano yung 2 pi? 2 pi rh. Yung pi is 2 pi r is ito. Ito na length, yung blue. Kaya naging 1/4 kasi nga quarter circle lang siya. Para siyang, ito yung height. Di ba? Ito yung height. Natin yung dz. Tapos yung blue is yan yung 1/4. Yan yung 1/4 2 pi r. Nakuha niyo? Yung 2 pi r yan yung circumference. Since nga quarter circle lang siya, kaya minultiply natin by 1/4. Yan yon. So, length times width, it is just 25 pi square units. So, nakuha natin yung surface area ng ABCD. Pwede shortcut, but since we're talking about vector calculus, gumamit ka ng vector calculus. But on the board exam na, so hindi naman yan mag-demand sa iyo na gumamit ka talaga ng vector calculus. Any methods will do. Basta ma-solve mo lang yung nasa choices. For surface area ABO, so ito yon. Yan yung na area covered by that yung red and blue na na tawag doon curves and lines. So, differential length. So, ano yung gagamitin mo? So, gumamit pa rin siya ng yung parang lang cross multiply lang siya ba? Mas mabuti siya. Rho dphi, which is ito, yung blue, tsaka d rho. So, i-cluster mo siya or i-by group mo siya. It depends on its So, yung rho dito, tsaka yung d rho, magkapareho yan. Diba? I-ano mo siya, isahin mo siya. Tapos yung tawag doon, yung dphi is remain. I-separate mo siya ng integral sign. So, yung limit niya same pa rin, 0 to pi over 2, tsaka yung rho dphi ay rho d rho or rho differential rho is 0 to 5. Same pa rin. Ang pinaka big deal dito is kung paano mo siya i-by group. Tapos pag input sa calcio, pwede ka kasing mamali doon. So, bakit yung nilagay natin dito is tingnan mo dito sa previous Yan. Sir, bakit dito yung rho mo is nilagyan mo ng 5? Bakit? Kasi nga, constant siya dito. Bakit mo nasabi na constant? Kasi nga, in terms of differential phi, tsaka differential z, lang yung solution mo. Pero, dito sa, for solving surface area ABO, meron na siyang katulad na differential, which is differential rho. Kaya, hindi mo siya nilagyan ng value na 5. I think, nakuha nyo na. Input mo sa calcio, yung dphi, syempre, walang katabi, 1 lang itabi mo. Mag-isa lang siya. Parang ganyan. So, dito na tayo sa 5, sa rho
differential row, which is 0 to 5 yung limit niya. Bakit 0 to 5? Nasa figure. Tingnan nyo lang. For its ano naman, row diffy. I mean row d row. Row differential row. So, gawin mo x, differential x, kasi walang row sa calcu. Press equal. Yan yung 25 over 4 pi, or divide mo yung 25 over 4, anong equivalent niyan in decimal form? Yan ay 6.25 pi square units. Kung gusto mo naman ng shortcut, syempre, parang circle lang yan. Di ba top view, yung kanina, yung pinagsasabi natin, parang ganyan ba? So, 1/4 pi r squared. Ano yung r? Yung radius, parang 5 lang. Kaya naging 6.25 pi, ano siya, square units. So, sa mga activity gumamit kayo ng vector calculus para ma-practice yung ano nyo ba, integral, ano ba, knowledge nyo sa integral. So, in terms of surface area of, AOFD, so, parang length times width lang siya, di ba? Para siyang 5 times 10 lang. Alam natin na 50 lang yan. Visually observe lang natin. So, if gagamit ka ng vector calculus, so, ano ba yung components involved? So, yung differential z tsaka differential rho. Di ba? So, gawin mo, ilagay mo siya ng integral sign, parang ganyan. Di ba? Yan yung ibig sabihin yan. Nung f dot ds. Differential s or differential area. ds, surface area. And yan. And since magkaiba sila ng differential, parang ginanyan mo lang siya. Tapos nilagyan mo ng limit. Kaya naging ganito. And the limit of differential z is 0 to 10 and differential rho is 0 to 5. Then substitute that to your calcu, you can get 50 units. If gusto mo ng shortcut on the approach of board exam style, so just observe the figure. 5 times 10 lang yan. So 50 square units. Yan. So ito yung kinuha natin wala siyang component o wala siyang component na along sa ano natin, phi. Kaya wala tayong nilagay dito sa ds niya na rho d phi. Sige, I think dito lang yung mga last example natin. Sa volume of ABCD CFO. So, yung lahat. So, since involved na yung lahat ng mga components ng ano natin, vector expressed in cylindrical coordinate system. So, ito yon. Ito yon. Differential length. So, yung gawin mo, ano mo lang siya. Yan, differential volume. So, i-group mo siya, i-cluster mo siya based on its similar na mga tawag doon, parang variables niya. Sample, ito, yung instead na itabi mo yung d phi, yung rho d phi sa differential phi, yung gawin mo, ilipat mo dito siya sa ano niya, dito sa kapatid niya. So, sa rho, differential rho na siya. Kaya, naging ganito. And input that to your calcu and take note yung mga limit, di ba? 0 to 0 to pi over 2 or 0 to 90 degrees. Tapos 0 to 5, syempre yung radius natin, parang radius, yung rho natin. Tapos yung z, 0 to 10, from this figure also derived. So, if input mo yan, lahat sa calcu, and ito is para itong x dx. Sige, try na natin input na lang para hindi na mahirapan. So, dito muna tayo sa d phi. Is, syempre, 1, 0 to what? 0 to pi over 2. Shift pi over 2. Multiply mo sa anong value? Sa rho d rho. O rho, differential rho. O ganyan lang, itabi mo na lang. Pwede din yan. 0 tapos 5 x dx, di ba? Tapos, integral with what? Tingnan natin. Tapos, 1, 0 to what? 0 to 10. Press equal. So, yan yung value. 125 over 2 pi cubic units. Kasi nga, volume.
So, yung equivalent ng 125/2 is just 62.5 in decimal form. So, pwedeng ganyan din yung ano mo, yung tawag do'n, yung isulat mo na sagot. Pero on the perspective of board exam, ganito yung parang ano lang, nasa choices. Parang ganito, 62.5 pi or parang ganito ba? Letter A, 125/3 pi cubic units. Ganito pa rin yung problem. Tapos letter B, 125/2 pi. Tapos yung letter C, 125/4 pi. Parang ganon. So, ito yung, I think dyan lang, putol na. Yan. So, meron pa ng shortcut. So, yan, ito yung shortcut. Para lang siyang volume ng cylinder. But, in this case, since quarter circle yung ano niya, top view, syempre, multiply mo siya by 0.25 or 1/4. Kaya, makuha pa rin natin using plane geometry, di ba? Hindi naman lahat ng, wag mong gamitin yung mahirap na method sa madali na problem. Ganun lang. And I think doon lang nagtatapos yung natin lecture ngayon. Medyo mahaba pa tong natin discussion. So next meeting na lang to. And thank you for listening and have a good day.